Ito po yung ating latest satellite animation and as of 10 in the morning ay namataan yung sentro nitong si Bagyong Aghon sa coastal waters po ng bayan ng San Vicente sa may northern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit dun sa sentro at may gustiness hanggang 85 kilometers per hour. At may kabilisan po ang pagkilos ito pa northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Aghon ay technically maliit na bagyo. Nasa around 200 to 300 kilometers po yung kanyang kabuuang lawak. Subalit yung mga outer cloud bands na tinatawag, yung mga nasa palibot nito ng mga makakapal na ulap, ay siya nagpapaulan din po sa bahagi pa ng Visayas, dito rin sa malaking bahagi ng Mimaropa including Northern Palawan, at hanggang dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, at mga nearby areas pa po dito sa may Northern Luzon. Ito po yung ating naitalang mga landfall sa nakalipas po na 24 oras. Meron tayong unang landfall kahapon po 11:20 p.m. sa isla ng Homonhon sa Giwan, Eastern Samar. Sinundan po yan ng pangalawa at pangatlong landfall hanggang pang-apat na landfall po dito sa Samar, Giporlos, Eastern Samar as of 12:40 a.m. kanina. Sa bayan sa probinsya ng Samar sa Catbalogan, Basyao Island, 4 a.m. At Cagduyong Island sa Catbalogan, Samar pa rin po kaninang alas 5 ng madaling araw. So maaaring magkaroon pa tayo ng mga panibagong mga landfalls po. Inaasahan natin kasi na nandito siya ng alas 10 ng umaga, so maaaring tumama yung gitna mismo nitong si Bagyong Aghon dito po sa may Masbate, maaaring sa mainland Masbate sa may eastern side or dito sa may Ticao Island. And then afterwards, maaaring bagtasin din po yung paligid ng mga tubig dito sa may Burias Island, patungo dito sa may Ragay Gulf, hanggang sa makatawid po dito sa may southern portion of Quezon, panibagong landfall po ulit yan. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Sa ngayon ay Tropical Depression pa rin po ito dahil nagkaroon na ito ng interaksyon sa ating kalupaan, lalo na dito sa may Samar provinces as well as paligid na bahagi po ng Bicol region. Posible pa rin siya na maging isang tropical storm habang binabagtas po itong Southern Luzon. Pagsapit dito sa may Quezon, southern portion of Quezon, maaaring maging tropical storm ito. Maaaring umangat na or mag-northward at dun yung time kung saan medyo magiging mabagal ito hanggang sa makarating ng Polillo Islands, then babagtasin ng silangang baybayin po ng Aurora, pagsapit po ng Linggo, and then pagsapit ng Lunes, nasa may parte na itong Cagayan Valley, then pagsapit ng Lunes hanggang Martes, unti-unti na itong lalayo at magre-recurve papuntang Pahilagang Silangan hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility. But before that, posible pa siyang lumakas bilang isang typhoon habang patungo na po dito sa may southern portion of Japan. Estimated natin by tomorrow morning, nasa vicinity na po ito ng Polillo Island sa may Bordeos, Quezon. Pagsapit naman ng Lunes ng umaga, nasa coastal waters po ito ng Divilacan, Isabela. At pagsapit ng Tuesday morning ay nasa 315 kilometers east of Basco, Batanes. So kapansin-pansin po, kumpara kahapon, mas lumapit sa kalupaan, lalo na dito sa Luzon, itong track ng sentro mismo nitong si Tropical Depression Aghon, no? Dahil yung trend talaga ng ating mga forecast ay pakaliwa. So hindi rin natin naalis yung possibility na mas kumaliwa pa, ibig sabihin, mas marami pang lugar ang daanan dito sa may Quezon, maring dumikit din po sa may probinsya ng Aurora, Isabela, hanggang dito sa may Cagayan, dahil yun yung nakikita nating trend for now. Ito naman po yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Maraming lugar po ito sa may south, sa may Luzon, Luzon and Visayas rather. Meron tayong signal number 1 sa buong Aurora, ganyan din sa eastern portion of Bulacan, particularly Norsagaray, Doña Remedios, Trinidad, and San Jose del Monte. Ganyan din sa bahagi ng Nueva Ecija, kabilang ng General Tino and Gabaldon. Sa amin po sa Quezon, sa northern and southeastern portions, meron po tayong signal number 1 din, kabilang ang Calawag, Guinyangan, Lopez, Buenavista, Catanawan, Bulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres, Tagkawayan, Gumaca, Quezon, Alabat, Perez, Plaridel, Pitogo, Macalelon, General Luna, Atimonan, Unisan, Mauban, Rial, Infanta, General Lacar, Padre Burgos, Agdangan, Sampaloc, Lokban, Tayabas, Pagbilao, and Lucena. Kabilang na rin po ang buong Polillo Islands, meron tayong signal number 1 dyan. So except na lamang dito sa may western side. Signal number 1 din po sa eastern portion of Laguna, kabilang ng Mayhay, Magdalena, Pagsanghan, Santa Cruz, Luisiana, Cavinti, Lumban, Kalayaan, Paite, Pangil,
Siniloan, Mabitak, Santa Maria, Fami, and Pakil. Pati po ang Rizal, ang eastern portion, meron na ring signal number 1, kabilang ang Antipolo, Rodriguez, Tanay, Baras, Halahala, Pililla, Morong, Teresa, and San Mateo. Sa eastern portion of Romblon, meron din po tayong signal number 1, Kahitjokan, Magdiwang, San Fernando, Romblon, Corcuera, and Banton. Gayun din sa buong Marinduque, buong Sorsogon, buong Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at buong Masbate, kabilang ang Ticao and Burias Islands, meron tayong signal number 1. At pagdating sa Visayas, mostly yung mga nasa eastern side, meron tayong signal number 1. Northern Samar, buong Samar, bahagi ng Eastern Samar, kabilang ang Canavid, Maslog, Borongan, San Policarpo, Taft, Llorente, Maydolong, Dolores, Hipapad, Arteche, Oras, Balangkayan, Sulat, San Julian, Lawaan, Balanggiga, General MacArthur, Giporlos, Kinapondan, and Hernani, buong Biliran, signal number 1, at hilagang bahagi po ng Leyte dito sa Tunga, Pastrana, San Miguel, Matag-Ob, Tolosa, Palo, Kalubian, Leyte, Carigara, Dagami, Babatngon, Haro, San Isidro, Santa Fe, Bilyaba, Palumpon, Tabon-Tabon, Tanawan, Merida, Ormoc, Isabel, Capuocan, Barugo, Alangalang, Tabango, Tacloban, at Cananga. At hanggang sa northern portion of Cebu, meron tayong signal number 1 sa San Remigio, Tabogon, Daan Bantayan, Bogo, Medellin, Borbon, kabilang ang Bantayan Islands. Yung general impact po nitong bagyo natin na si Aghon ay minimal to minor threat to life and property dahil pag signal number 1, meron tayong mga strong winds po, mga pabugso-bugsong hangin. So inaasahan natin, meron nga tayong malalakas na hangin, lalo na doon sa may coastal areas, yung mga malapit po sa ating mga katubigan, at sa mga upland or mountainous areas, yung mga matataas po na lugar, medyo may kataasan at kalakasan din po ang hangin doon. At kapag naging tropical storm po itong si Bagyong Aghon, lalo na dito sa may areas ng Southern Luzon at Aurora, maaaring magtaas na agad tayo ng tropical cyclone wind signal number 2. So ibig sabihin meron tayong storm force winds na hangin. Ito naman po yung ating naobserbahan na pag-ulan sa nakalipas na 24 oras. Ano nga ba yung mga lugar na inulan? Simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga. Pinakamataas pa rin dun sa mga areas po na mismo dinaanan nitong si Bagyong Aghon. Meron tayong 100 to 200 millimeters na ulan sa Catbalogan, Samar at sa may Katarman, Northern Samar. So ibig sabihin po, minsan malalakas talaga yung pag-ulan doon. Sinundan niya ng mga 50 to 100 millimeters na ulan dun sa mga paligid na lugar dito rin po sa may Bicol region as well as Eastern Visayas, kabilang ng Tacloban, Leyte with 90 millimeters, Huban, Sorsogon 90, Borongan with 68.4, Masbate with 67.6, lalo na kaninang madaling araw, malakas ang ulan. Sa may Giwan, Eastern Samar, almost 60 millimeters. And dito rin sa may Vera Catanduanes and Alabat, Quezon, humigit sa 50 po yung milimetro na dami ng ulan at ang Panglao ay 36 millimeters. So yung ibang lugar po in the last 24 hours, meron tayong less than 50 millimeters o yung mga light to moderate rains lamang po na pag-ulan. Outer cloud bands po ang dahilan ng pag-ulan sa inyong lugar. Pero ito naman po yung ating forecast o yung mga aasahang ulan for the next 2 days po. So simula ngayon hanggang bukas ng umaga, pinakamalalakas po yung mga pag-ulan, mag-shift paangat po. No? Kung kanina Eastern Visayas yung may kulay orange, maaaring magkaroon tayo ng kulay orange na ulan, mga moderate to heavy rains over Bicol region, Northern Samar at hilagang bahagi ng Samar. At meron din minsang kalakasang ulan sa eastern portion of Isabela, Aurora, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Marinduque, Romblon, rest of Samar, Eastern Samar, Biliran, hilagang bahagi ng Western Visayas, Cebu at Leyte. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali ay meron pa rin po tayong pag-ulan, particularly sa Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Diyan pinakamalalakas yung ulan dahil nasa ibabaw nila yung sentro nitong si Bagyong Aghon. Habang sa Quezon, Aurora at ilan pang bahagi ng Kabikulan, possible po yung mga light to moderate with at times heavy rains hanggang Monday morning. So ito rin yung mga lugar na possibly magkaroon ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings po. Kaya naman, paalala sa ating mga kababayan doon sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at yung mga malapit sa ilog, pwede magkaroon tayo ng mga river flooding. Sa mga mountainous areas, mga matataas sa lugar, possible din po yung mga landslides or pagguho ng lupa.
At yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa may Central Luzon, sa may Southern Luzon, Metro Manila, possible po yung kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms over this weekend hanggang early Monday po yan. Now, in terms of gale warning or babala sa ating mga katubigan, wala naman tayong nakataas na gale warning as of today, 11 a.m. Subalit, meron tayong asahang moderate to rough seas o yung mga hanggang 3.5 metrong mga pag-alon, mga isang palapag po ito ng gusali. Sa seaboards po ng Bicol Region, southern seaboard ng Quezon, eastern seaboard ng northern and eastern Samar at dun sa kaliwang parte ng Samar and northern Samar, hanggang sa eastern seaboard of Caraga, meron tayong maalon na karagatan dyan for today. And usually po yung ating mga Philippine Coast Guards, kapag meron tayong tropical cyclone wind signal number 1, automatically po ay sinususpend na yung sea travel, lalo na yung mga papatawid galing Bicol papuntang Eastern Visayas, yung mga inter-island po, possible din magkaroon ng mga suspensions. Now, ito naman yung ating worded po nung ating forecast track. Ang general track sa mga susunod na oras, itong si Bagyong Aghon ay northwestward or pahilagang kaluran. Inaasahan nga natin na magla-landfall pa ito. Maaari ito mag-landfall sa mga susunod na oras sa may Ticao Island, lalagpas sa mga katubigan sa may Burias Island at maaari mag-landfall din po doon. Then tatawid po sa may Ragay Gulf sa kaliwa ng Camarines Sur, patungo ng Southern Quezon, yung sentro niya, sa susunod po na 12 oras or hanggang mamayang gabi. Then bukas naman po ng umaga, maaaring lumitaw or mag-emerge yung sentro nitong si Bagyong Aghon sa may Lamon Bay, sa hilaga po ng Quezon at ng Camarines Norte. Then maaaring mag-landfall siya over Polillo Islands bukas ng umaga. Then pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, ay tatawirin, babagtasin yung silangang parte po ng Northern Quezon at ng Aurora at maaari siya mag-intensify pa bilang isang tropical storm. So doon po, posible tayo magkaroon ng international name. Tomorrow afternoon or evening, tapos magre-recurve na po siya bukas ng hapon or gabi. Ibig sabihin, liliko na siya. Kung pakaliwa siya ngayon, bukas pa kanan na siya. So ibig sabihin, unti-unting papalayo na dito sa ating kalupaan at maaring mag-exit ng ating Philippine Area of Responsibility Tuesday or Wednesday. And by that time, mas lalakas pa po ito, knowing na mainit pa rin yung karagatan dito sa may North Philippine Sea as a severe tropical storm and as a typhoon.